Amen. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, Lord, to please forgive us from all our sins. Anoint your message of salvation. Bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We will always remember and cherish the blessed and the precious preachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rad Almeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings also to all the beloved Almeda family. Hallelujah. Praise the Lord. Our beloved co-preachers, workers, beloved brethren, beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. The Lord's hand, ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of the prophet Isaiah, chapter 59, verse 1. Amen. From the book of the prophet Isaiah, chapter 59, verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Isaiah Kapitulo 59, versikulo 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na hindi makapagligtas, na hindi man mahina ang kanyang pangkinig, na di makarinig. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang assurance. Pagka ikaw ay nasa tunay na gawain, tunay na Diyos ang iyong pinaglilingkuran at itinalaga niya. Yung mga tunay na lingkod nangangaral ng buong katotohanan. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makaririnig. Amen? Praise the Lord. Kaya nga mga minmal, yung mga patotoo pa lang talagang mabe-bless ka. Satisfied ka at talagang for sure, totoo. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kamay ng Diyos ay nariyan lagi. Sabi ba ng banal na kasulatan, huwag tayong matakot sa huling panahon, mga minamahal ko. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Amen. Praise the Lord. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan, dito po mga minamahal ko, sa talatang 21, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay nasa sayo. At ang aking mga salita ay iniligay ko sa iyong bibig, hindi hihiwalay sa iyong bibig, o sa bibig man ng iyong lahi, o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. Ang salita po na ipinangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, ito po ay anointed at may kapangyarihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil siya ang itinalaga ng ating mahal na Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan. Mga minamahal ko, tunay ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal, wala na tayong pag-aalinlangan. Narinig niyo yung patotoo? May sakit na sinusitis, napanood ang Channel 13. Doon pa lang sa TV, naramdaman niya na kagalingan. Kaya sila mismo nakumbinsi, dumalo sa dako ng luneta. Mga minamahal ko, May 2, mga minamahal ko, pagkatapos nun sa May 10, bumalik sila. Gumaling na ang kanyang karamdaman. Pero doon siya namangha challenge ng ating dearly beloved pastor, pag nanalangin ako at hindi umulan, lahat ng mga rebelde, makakaliwa, makakanan, sino man, dito kayo, obserbahan nyo. Gawin nyo ang lahat, pwede nyo akong paulanan ng bala. Pero naganap po ang himala.
Drought noon, pero umulan. Itinodo ang ulan, mga minamahal ko, at saka yung mga papatay sa ating dearly beloved pastor na konberte. Amen? Ikumpara mo sa panahon natin ngayon, mga minamahal ko, isang binaril mismo doon sa US. Tumalabang bala, patay, at ang dami niyang followers, wala na patay na nga Hindi ipinakita yung kapangyarihan ng Diyos, samantalang dito, challenge sa lahat. Ngunit, all things work together for good. Ipinakita ng Diyos na ang Diyos, ang kanyang kamay, ay totoong suma sa atin at hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May panahon pa ba para tumalikod? Mga minamahal ko, sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, kahit abutin ka pa ng taon, huwag po natin tingnan yung matagal na ako. Ngayon ang pinag-uusapan. Kailangang humanda ka at ipaghanda mo yung sarili. Titingin ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Dito ka sa tunay na gawain, huwag ka nang pumunta sa iba. Atin pong basahin, mga minamahal ko, from the book of Prophet Isaiah, chapter 30, verse 1. Amen. The book of the prophet Isaiah chapter 30, verse 1. Woe to the rebellious children, said the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with the covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 30, talatay 1. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisangguni ngunit hindi sa akin, at nagagaalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Malinaw po ang salita ng Diyos When the Holy Ghost will come upon you, you will receive power and you will be witnesses unto all the world. Buhay na patutuo tayo, mga minamahal ko. Kitang-kita mo ang ebidensya na ganap sa buhay mo, triple blessing, mga minamahal ko. Pag ikaw ay mapahiwalay pa sa ating mahal na Panginoon, ang tawag doon mapanghimagsik. Ang nais ng Diyos, yung tapat na mananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating malapan, habang may hininga ka, habang may lakas, you give the very best to our loving God. Ang sabi po sa Aba, pag sinabing sa Aba, kaawa-awa. Sa Aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay ngunit hindi sa aking espiritu upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Mga minamahal, nagwa-warning po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Efeso, Kabanatang 4:18, mga minamahal ko, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Pag nalaglag ka, may sasalo sa iyo, yung kamay ng kaaway, dadalhin ka sa kapahamakan. In Christ Jesus. Kaya dito, Jesus saves, ligtas ka na Jesus saves, nagpapagaling siya. Ano pang hahanapin mo? Mga minamahal ko, kaya this is a warning. Ang Espiritu ng Diyos, simula pa lang sa lumang tipan, hanggang nagkatawang-tao ang ating pinakamamahal na hanggang sa mga apostol, hanggang sa ating dearly beloved parents in the Lord, at narito tayo sa mundo nating kinagagalawan, hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of Prophet Isaiah, chapter 61, verse 1, atin pong basahin. In the book of the prophet Isaiah chapter 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.
Isaias Kapitulo 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyan sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Ang masamang Espiritu ngayon ay nag-aantay at sumisila sa bawat isa. Mga minamahal, ang binabantayan yung may Espiritu ng Diyos. Ngunit panindigan natin na sinasabi po, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. 25 years silver anniversary ng ating Talipaw Sulo Peace Mission, mga minamahal ko. Ang sabi po, na itanyag ang kalayaan ng mga bihag. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang kasalukuyan, hindi naman literal na binubuksan yung bilangguan eh. Yung mga bilanggo, pagkatapos silang mabautisman doon sa kulungan, abay, nakakalaya eh. Kaya kumbinsido ang mga jail, mga minamahal ko, maging ating jail officers, maging yung mga nakakulong, kailan kayo schedule uli? Ang nababautismo, ang daan-daan, mga minamahal ko. Ang daming napapalaya. Sino ayaw mapalaya? Tanggapin mo ang bautismo sa pangalan ni Jesus, sumampalataya ka, sabi niya, magbubukas ng bilangguan sa bibilanggo. Katulad po natin, mga minamahal ko, bilanggo tayo ng kaaway ng Diyos. May relihiyon tayo, tingnan niyo po ang nagaganap sa mga relihiyon. Mapalad tayo, mga minamahal ko, na tayo ang gagamitin upang mga nangaligaw sa maling turo ay dalhin natin dito, mga minamahal ko, upang sila man din ay palayain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa bawat mananampalataya, it is our duty, it is our obligation na gamitin tayo. Sabi ng iba, hindi naman ako marunong mangaral eh. Yung patotoo mo, ebanghelyo na yan, lahat magsabing praise the Lord. Kaya maraming challenge sa ating mga kapatiran eh. Bawal makipagdebate, kaya nga binabaril yung nakikipagdebate, mga minamahal ko. Huwag po kayo makipagdebate, mga minamahal ko. Kaya yung mga wise na kapatiran, totoo ang Diyos namin. Cancer ako, pinagaling. Nagbago ang buhay ko, di natahimik yung mga ngaral. Sasabihin niya, totoo pala ang Diyos nila. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang takbuhin ito. Hindi na lang lakad, mga minamahal. Tayo'y tatakbo dahil mabilisan na ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, tatakbuhan ang daan ng mautos ng ating mahal na Panginoon. At ang bawat isa sa atin, iingatan ang kautusan ng ating mahal na Panginoon at susundin ng buong puso. Dito po sa Psalms chapter 119 verse 32 and 34. Amen. The book of Psalm chapter 119 verse 32. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Verse 34. Give me understanding and I shall keep thy law. Yeah, I shall observe it with my whole heart. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, ang talatay 32 at 34. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga patutuo. Pagka iyong pinalaki ang aking puso, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan, oo, aking susundin ng aking buong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya natin to. Ito ang dapat gawin natin, mga minamahal ko, sa mundo nating kinagagalawan. Talaga pong malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung iba tinatakasan na lang eh. Hindi na nila kaya, yung iba nagpapakamatay.
mga minamahal ko. Ngunit sa tunay na Kristiyano, aking tatakbuhin ang daan ng iyong mga utos pagka iyong pinalaki ang aking puso. Lahat magsabing, praise the Lord. Tatakbo tayo sa daan ng ating dakilang Diyos. Siya ang daan at katotohanan. Siya ang buhay, mga minamahal ko. Pag sinabing pinalaki ang puso, ibig sabihin yung pag-ibig mo sa ating malapay noon, lubos-lubos na. Amen? Praise the Lord. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan, oo, aking susundin ng aking buong puso. Iingatan natin ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, natural, kailangan ng obedience. Buong puso ang pagsunod. Mga minamahal ko, buong puso, buong lakas, buong sigla, mamahalin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa panahon natin ngayon, panahon na ng kaguluhan. Panalangin natin yung mga nagbabantang mga rally, mga minamahal ko, kaguluhan ang dulot niyan. Pero yung pakikisa sa banal na gawain, nagpupuri ka sa Diyos, kapayapaan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan ang iniiwan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nagkakagulo na, kahit mag-nuclear war pa nga yan payapa pa rin tayo, nakaluhod, nagpupuri sa Diyos na makapangyarihan. Sa ating huling talata, mga minamahal ko, from the book of John, chapter 14, verse 27. Amen. The Gospel, John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Juan Kapitulo 14, versikulo 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Ang ibinigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Amen. Praise the Lord. Yung kapayapaan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kayang bayaran o pantayan man ang kayamanan sa mundong ito. Anin mo yung limpak-likpak na salapi, mga minamahal ko. Wala ka namang kapayapaan, mga minamahal ko. Yan ang hindi alam ng iba, na ang kayamanan natin dito sa bawat pagdalo natin, nararamdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Anytime babalik siya, anumang masamang kaganapan, alam natin mabuting kaganapan ang darating sa atin dahil hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. At naunawaan natin na ang mundo nating ito ay pansamantala lang. Lahat ng kayamanan ay baliwala. Ikaw at ako ay temporary lang sa mundong ito. Ikaw ay estranghero lang sa mundong ito. At ang katawan mo, ang buhay mo ay mula sa ating mahal na Panginoon. Hiniram mo lang yan at kailangan mong ibalik sa ating mahal na Panginoon. Yamang ikaw ay tinawag na banal, kailangan kang maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos upang makasiguro ka sa buhay na wala hanggan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ano man kaguluhan, ano man po ang kaganapan, patuloy na ang kapayapaan ay sumasa atin. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Amen? Kaya sisigaw ko pag dumating ang sabihin na nating kamatayan, yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yan ang pamantayan ng tunay na Kristiyano. Ngunit ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag may takot ka sa ating mahal na Panginoon, doon talo ang kaaway. Takot ang dyablo sa iyo. Amen? Dahil pag-rebuke mo, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Na dapat ito yung balita na may parating sa buong mundo.
Kaya makikisa tayo sa ating silver anniversary ng Talipaw Sulopes Mission na kung saan ang armas, kahit na anong kalibris yan, machine gun, bomba, hindi tumatalab dahil ang pangako ng Diyos sa atin, tayo po ay higit pa sa mapagpatagumpay. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sa ating unang talata na binasa, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi, na di makapagliligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Kaya sa ating panalangin, pag itinaas natin ang ating mga kamay, aabutin tayo ng makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, aminin natin, mahihina tayo. Ang ating mga kamay na ito, pag umakap tayo sa ating mahal na Panginoon, baka makabitaw. Manalangin ka sa huling panahon. Pinakamamahal na Panginoon, hawakan mo ako ng iyong mapagpalang kamay upang hindi ako makabitaw. Bigyan mo ako mapagpakumbabang puso na masunod ko ang iyong banal na kalooban. Alisin mo ang pag-iisip ko sa makasanlibutan na bagay, kundi titingin lamang ako sa iyo dahil bibigyan ko ng kahalagahan ang kaligtasan na ipinigay mo sa akin mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon habang inaanyayahan po natin ang ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating live webcast viewers, mga minamahal ko. Amen.